What's up guys? Mark Moto here, back at it again with another video. So ngayon nandito tayo sa Triumph Green Hills, first PMS ng Speed 400 natin. So yun guys, habang pini-PMS yung motor natin, nag-try tayo mag-request ng i-test ride tong Scrambler 400. So same siya ng Speed 400, pero ang difference niya, yung functionality, ito pwede mo siya pang off-road. So guys, check natin yung specs niya. Ang price ng unit 339,000. Sa engine niya 398.15cc, single cylindered liquid cooled, 40 horsepower at 8,000 rpm, 37.5 Nm of torque at 6,500 rpm. Seat height niya 835mm, wet weight 179 kilograms. Fuel tank capacity 13 liters. Sa harap 19 inches wheels, 190 naman yung tire. Sa likod naman 17 inches, ang tire naman niya 140/80. Sa features, ride-by-wire throttle, switchable ABS, switchable traction control, preload adjustment, rear monoshock, torque assist clutch, all LED with DRL. So guys, technically, rin siya, speed din siya sa specs, no? Ang naiba lang, wheels, tsaka yung forma. Medyo mas brusco tignan tong Scrambler 400. Kasi nga, mas mataas siya. Tapos yan, iba talaga yung forma niya, pang Scrambler. So guys, yun yung Scrambler 400 na hiniram natin sa Triumph. Check natin yung seat height niya. Again, I'm 5'8". So medyo tiptoe tayo, no? Pero manageable naman. So tara, ride natin siya. So guys, yan ang Triumph Scrambler 400. So test ride natin siya ngayon. Let's go. Unang upo. So yun nga, no, medyo tiptoe tayo. Both feet tiptoe. Pero honestly, hindi naman siya ganoon kabigat, no. Sound check natin. Ganda ng exhaust niya. Ano bang tawag sa ganyan? Dual exhaust? Medyo mas may tunog siya compared dun sa Speed 400 natin. So tara, ride natin. Let's talk about ergonomics. Yung handlebar niya, medyo mas mataas siya compared sa Speed 400. Unang upo pa lang ramdam na natin. Upright to, mas relax siya. Yung arms mo, hindi ka nakaka-feel ng kahit anong pressure dito. Kasi straight lang halos yung arm mo, wala masyadong angle. So comfort wise, I think pagdating sa handlebar, sa arms, mas komportable siya compared kay Speed 400 natin. Sabihin ko lang din pala guys, this is a first impression review lang. Hindi natin siya may in-depth review kasi test ride lang naman to. Titignan lang natin mga unang mapapansin natin sa difference ng dalawang bike. So handling wise, I think meron silang konting difference, considering na ang Scrambler 400 ay mas mataas compared sa Speed 400. Unang-una, mas malaki yung gulong niya sa harap, which is 19 inches dito sa Scrambler. Sa Speed 400, 17 inches lang. Tapos yung suspension niya sa harapan, mas mahaba rin yung travel niya. Mas mahaba technically yung suspension niya. Pagka medyo high speed ka lumiko, mafe-feel mo na parang yung suspension mo, 'di ba? Nakaganyan ka, naka-lean. Yung suspension mo gumagano, no? Kasi nga malambot siya eh. Tsaka mahaba yung play niya eh. Nafe-feel mo siya sa handlebar. Hindi ko lang sure kung adjustable yung stiffness nung suspension nito, no? Pero stock na suspension, walang ginalaw. I would say sa handling, yung movement ng suspension masyadong malambot and masyadong malayo. For me,
medyo mag-aalangan ka eh pagka hindi ka sanay sa ganong feeling na liko. Kasi mostly ng motor na nasakyan ko, pag lumiliko hindi naman gumaganon. Actually first time ko lang to na experience sa motor. Pero ang maganda naman dyan, malayo yung play ng suspension, malambot yung play ng suspension, lubak wise, tagtag wise, wala akong masasabi dito sa bike na to guys. I think it's a lot better sa Speed 400 pagdating sa tagtag and lubak portion. Pero yun nga lang, nako-compromise ng konti yung handling niya sa pagliko, yung what we call is banking, di ba? Medyo nako-compromise lang siya doon, pero dinesign yung bike para maging ganun eh. Hindi naman gagawin ng Triumph na i-design na ganun yung suspension and ganun kalaki yung gulong na to the point na pag niliko mo may ma-feel kang konting bump. So I think di naman siya gagawin ni Triumph kung hindi siya safe, 'di ba? Yun yung priority ng isang manufacturer, 'di ba? Safety ng rider. So I think safe lang naman yun, yung nafe-feel natin na yun na medyo bumpy pagka lumiliko. It's just that hindi lang tayo talaga sanay. Tapos pagdating naman sa torque, nakailang ikot na tayo dito sa EDSA. For me, mas mataas yung torque niya. Pagdating sa low gear kasi, mararamdaman mo, medyo salbahe siya compared kay Speed 400. Tinanong rin naman natin dun sa mechanic sa sa kasa natin, siya yung nag-accommodate dun sa PMS natin sa sa Speed 400. Kasi nga napansin ko nung unang ikot ko, sabi ko, parang iba yung torque na itong motor na to. Tinanong natin kung bakit ganun, kung iba ba yung tono ng Scrambler 400 sa Speed 400. And tama yung observation natin. Sabi nung mechanic natin, different kasi sila ng riding style nga, different ng function. Si Scrambler 400 pang off-road, pwede rin naman siya on-road, no? I mean capable of both siya. Pero as what we have said, pang off-road siya, kailangan sa low gear medyo may hatak, 'di ba? Kasi ang pag sinabi mong off-road, yan yung mga medyo hindi makapit, pataas, I mean, 'di ba? So kailangan medyo malakas yung low gear mo para kaya niyang gawin yung mga bagay sa off-road, 'di ba? So yun, balikan natin. Iba yung tono ng makina ng Scrambler 400 compare sa Speed 400. Mas may onting torque siya, lalo na sa low gear. Yun yung napansin ko. And kinonfirm nga rin ng mechanic natin yun, 'di ba? Isa siya sa consideration. Mas torquey si Scrambler. Pero on papers kasi, si Scrambler is 40 horsepower. Si Speed 4 naman is 38 horsepower. So malaking difference pala yung 2 horsepower na yun. So dun ko lang din na-realize na ganun pala yun. So magkaiba sila ng tono. They are different build. This built for off-roading and on-roading, kumbaga. Kaya mas mataas yung torque ng low gear niya. Kung i-compare natin kay Speed 400, which is made for mostly on-road, yung distribution ng power and torque niya along the gears is somehow equal. Hindi katulad kay Scrambler na medyo aggressive. Kung i-compare mo talaga dito, iba, first to third gear. Pero pagdating naman sa high gear, 5th gear, 6th gear, I think halos parehas lang. Tapos ang isa pang factor natin dito guys, ayan yung liko. Medyo stiff lang yung handlebar natin pagka lumiliko kung i-compare kay kay Speed 400. So we're talking about agility. For me, mas agile si Speed 400 pagdating sa low speed and high speed maneuver. Si Scrambler 400 naman, mas stable siya pero mas stiff yung handling niya, 'di ba? For me lang naman guys that's my observation. Pero as far as I know, ganun din talaga eh. Kung agile, magaan yung motor, less stability. Ang kapalit naman, pagka sobrang stable ng motor,
less maneuverability, less agility, 'di ba? Kasi stiff siya eh, stable eh, 'di ba? So dito, pagka low speed, medyo kailangan mo mag-lean, tapos kailangan mo rin timplahin. Pero sa bagay, depende pa rin sa riding style mo. Ako, kamusta siya in general? Speed 400 versus Scrambler 400. Sa una sasabihin mo, baka parehas lang yan. Kasi ano eh, parehas lang sila ng engine eh. Parehas lang sila ng manufacturer. So I would say, parehas lang siguro yan. Pero technically guys, hindi. They're same manufacturer, same engine, but they have a different characteristic, different riding style. Dito kasi kay Scrambler 400, yun nga, mas mataas siya. So mas feel mo in control ka sa motor, 'di ba? I don't know if I'm right, pero in my opinion kasi, pag mas mataas yung motor, parang mas feel mo mas in control ka, mas stable siya. Kasi yung weight niya mataas eh. So yun lang naman ang nakikita kong difference nila. Yung riding style, this one upright nga, sa arms mas komportable. Pero ang napansin ko lang rin guys, pagdating sa comfortability, yung upuan, sobrang magkaiba yung upuan nila. Etong upuan ng Scrambler 400, I would say gawa rin siya sa memory foam, pero iba. Si Speed 400, ang kapal ng memory foam nun guys. Talagang sobrang komportable niyang upuan. Grade kami, halos round Batangas yung ginawa namin. If you watch our other vlog nung isang araw, halos 12 hours kami nasa karsada, kasama yung pahinga, kasama yung kain. Hindi sumakit yung puwet ko guys. Walang halong biro, walang halong bola. Hindi sumakit yung puwet ko dun sa Speed 400. Pero dito, I would say medyo stiff yung upuan niya. Saglit pa lang natin siya nira-ride, medyo nararamdaman na natin yung puwet natin, di ba? Pero pwede naman siguro palitan to ng upuan. Yun lang yung masasabi ko tungkol sa comfort ng upuan niya. Sabi ko nga, pagdating naman sa handlebar, pagdating sa pagiging upright, lamang si Scrambler 400 compare kay Speed 400 kasi nga yung handlebar niya mas mataas. Tapos isa pang factor guys, yung foot peg niya. Kung nakikita nyo, pang off-roading yan, oh, makapal, 'di ba? Pati yung brake lever makapal, pati yung clutch lever mas makapal dito. I mean mas mahaba kung i-compare kay Speed 400. So if you're considering that factor then, 'di ba? And I think mas stable to pagtatayuan mo compared kay Speed 400. Kasi nga ano eh, makapal yung ano niya, foot peg niya. Pero I would say those are minimal factors lang naman, 'di ba? If you wanna off-road din naman gamit si Speed 400, I think doable naman. Mas capable lang talaga si Scrambler kasi he's made stock para sa off-road. Kasi nga Scrambler siya eh. If you want something talaga na paglabas mo sa kasa, gusto mo off-road ka kaagad, direct nakabundok, ito kunin mo, 'di ba? Yung wala ka nang papalitan. Kasi naka-setup na talaga siya for Scrambler eh. May handguard, may protection ka sa headlight, yung radiator cover meron na rin, which is wala si Speed 400. Malaking factor yun kasi for now lang naman, no? Wala pang aftermarket accessories yung mga motor na to, 'di ba? Malaking bagay na paglabas pa lang ng kasa, 'di ba? Meron na agad siya ng mga gamit pang off-road. Tapos actually kasi yun yung binabayaran mo sa price difference din nilang dalawa eh, no? Si Speed 400 kasi is 299,000, si Scrambler 238,000. So malaki-laki rin, 40,000, no? 40,000 yung difference nila, and you get those features. Si Scrambler naka dual sport tires na siya na Metzeler. So malaking factor din yun. Kumbaga as is talaga, paglabas mo ng kasa, dali mo ng off-road, lalaban si Scrambler 400, 'di ba? Tapos ano pa bang mga bagay na kailangan natin sabihin about this bike? For me,
magkaiba rin sila ng forma. Pag pinagtabi mo sila, nandun yung nandun yung essence, pero they have different personality talaga. Makikita mo mataas si si Scrambler, si Speed hindi ganun kataasan, no? Kasi actually I think this one talaga more on off-road oriented siya ginawa. Kasi si Scrambler 900 kasing taas lang siya ni Speed 400 eh. Ito mas mataas siya eh. Kung i-compare, parang kasing taas to ni Tiger 660 Sports. Sinukat ko rin kasi yun eh. Tingkayad ako doon, dito tingkayad ako. Sa Scrambler 900 hindi ako tingkayad. So sabi rin naman nung tao doon sa sa Triumph, no, magkasing taas na halos si Scrambler 400 kay Tiger Sport 660, di ba? Kaya mas talaga siya, off-road oriented. Tapos yan nga, nakakabit na yung mga accessories niya pang off-road. Yung engine guard sa ilalim na lang siguro kailangan mo i-upgrade kasi plastic siya, di ba? Pero guys, kung tatanungin nyo ako anong sulit sa dalawang motor na yan, Speed 400 or Scrambler 400, for me actually parehas silang sulit sa price nila. Okay, kasi parehas premium yung pagkakagawa, parehas pinag-isipan, different characteristics, same engine, different riding style, diba? Parehas silang sulit. Ikaw na lang talaga yung mamimili kung saan mo gagamitin, diba? Kung anong function nila para sa'yo, kung bakit mo sila bibilin, diba? Pero for me guys, itong motor na to, Scrambler 400, ang ganda ng features din. Same siya ng features kay Speed 400, yun nga lang nga yung pagkakagawa, yung design niya nga pang off-roading. Yung forma niya ang ganda. Kung titignan mo silang dalawa, mas malaki tignan talaga si Scrambler 400, no? Sa una, ma-intimidate ka. Sa beginner, pag nakita mo to, susukatin mo, ma-intimidate ka, nakatingkayad ka. Pero na lang kung matangkad ka, diba? Pero on average Filipino height, medyo ma-intimidate ka. Actually, na-intimidate din ako kay Scrambler 400 eh, nung una. Pero nung na-ride ko na, actually masasabi mo, okay rin siya i-ride. Alam mo yun? Kumbaga user friendly. Napakaganda kasi talaga ng handling ng mga Triumph. Ang ganda ng handling ng Triumph guys, kahit anong motor. For me, kahit sa mga nakikita kong reviews, maganda ang handling ni Triumph. Talagang pinaggugulan ng panahon. Pero kagaya nga ng sabi kasi natin dun sa review natin sa Triumph natin na Speed 400, talagang matagal na sila sa industry. Kaya pag naglabas sila ng motor, pinipilaan talaga, di ba? Kasi reliable sila eh. Kumbaga alam na nasubok na yung brand na to guys. So yun, ang ganda na itong Triumph Scrambler 400. Para sa akin talaga, kung i-compare silang dalawa, wala akong masabi, parehas maganda. As what I've said, depende na lang talaga sa'yo kung anong riding style yung gusto mo, di ba? Pero honestly, ang ganda nila parehas. Hindi ka magsisisi kahit anong kunin mo sa kanilang dalawa. For me, vibration wise, magtataka ka eh, parang hindi single cylinder na motor to. Wala siyang vibration masyado, 'di ba? Hindi ka maiirita. Pero guys, hindi ako nagiging OA okay? Meron pa rin siyang vibration. What I am saying is, hindi siya yung parang mararamdaman mo no, ba toong vibrate naman na itong motor na to. Hindi ka mapapaganon. That's what I'm saying, okay? Kasi nga, considering na single cylinder, di talaga mawawala. Pero promise guys, sa foot peg, walang vibration. Handlebar, minimal vibration, parehas guys. Hindi siya problema. So, all in all, ang difference niya lang talaga kay Speed 400, yung taas niya. Dahil nga it's made for off-roading, ginawang mataas yung niya, 'di ba? Design niya. Handlebar mataas, ground clearance mataas. Kasi 830mm height to eh. Si Speed 400, 790mm lang.
Malaking difference yun guys, for 40mm. Malaking difference yun, diba? Pero pagdating sa forma, may sarili rin silang karakter. Depende na lang talaga sa rider. Pero I would guarantee you guys, sobrang sulit ng pera nyo dito sa dalawang bike na to. Speed 400 and Scrambler 400. Talagang pinag-isipan, pinaggugulan ng panahon. Okay yung handling nila parehas. Talagang mas lamang lang sa agility si Speed 400, I would say. Pero all in all, pag umaandar na, ganda. And for me, yun nga, gawa nga ng mataas siya, I would say din na Scrambler 400 is a bit more stable pagdating sa high speed. Kasi si Speed 400 masyado siyang mababa and medyo magaan. Though 9 kilograms lang naman yung difference nilang dalawa, di ba? Kaya hindi mo rin masasabi na malayo yung agwat, di ba? Pero the height matters talaga pagdating sa handling, guys. Kung sa bangkingan wise, they're both capable, di ba? Kasi dual sport pa rin to eh. Kahit sabihin mong it's designed for more on off-road, kaya niya pa rin mag-perform on-road. Kaya niya pa rin sumabay, di ba? Kaya yun yung maganda dito sa Scrambler. Yun lang yung nakikita kong, yun yung isa sa nakikita kong biggest advantage niya. It's a dual sport motorcycle. Dalawang bagay yung kaya mong gawin. Kaya mo mag-off-road, which is, di ba? Alam naman natin, hindi natin laging gagawin yun as a motorcyclist. Pero if you know na may feature ng ganun yung motor mo, parang, di ba? Dagdag ano yun eh, dagdag possibility ng ride, dagdag capability mo, 'di ba? Na capable ka mag-off-road, 'di ba? Pero for me kasi sa forma, well, iba-iba rin naman tayo ng trip sa forma. Pagdating sa forma, talagang mas preferred ko lang si Speed 400 kasi medyo simple lang siya tignan, 'di ba? Kumbaga simple pero gwapo, 'di ba? Ito naman, medyo loaded kasi siya ng accessories, kagaya niyan, handguard, makikita mo, medyo mas, tapos yung handlebar niya mas malapad, medyo mas malaki siya tignan, 'di ba? Ito namang Scrambler, ang masasabi ko, ang description ko sa kanya is brusco. Yun yung term ko para sa kanya, 'di ba? Kasi ang ganda. Ganda ng ano rin niya. Kumbaga if that's your taste, yung Scrambler look, I would say isa to sa pinaka premium na na Scrambler look na 400. Syempre Triumph eh. Actually kahit ano namang motor ng Triumph, 'di ba? Speaks premium, 'di ba? Isa yun sa signature personality ni Triumph, premium. Kaya for me, kung tatanungin nyo ako, what will I pick? I will still pick the Speed 400, no? Kasi yun yung preferred ko para sa akin. Kasi yun yung riding style ko. Pero if you have a different riding style than mine, so yun yung sasabihin ko sa inyo na doesn't mean na mas gusto ko si Speed 400 is pangit na si Scrambler 400, no? Kasi for me, maganda si Scrambler 400, lalo na pag na-test ride mo. Ang gandang motor nito, guys. It's just that mas preferred ko lang yung forma ni Speed 400, mas simple, alam mo yun, di ba? Pero you will never go wrong with this motorcycle, guys. Napakaganda na itong motor na to, I would say. Seryoso, talagang, di ba? Solid. And biruin mo, di ba? At a 338 price point, meron ka ng traction control, ABS, adjustable yung suspension niya sa likod. Para sa ganong price, with that feature, with those feature, diba, wala nang hilingin pa. Onting modification na lang. Syempre, personal preference na ulit yun. Pero the bike itself, sobrang solid. May tank pad na nga to, guys, stock. Yung Speed 400, walang tank guard. So for me, guys, yun nga, kagaya na nga ng sinasabi ko, it will depend on you. Depende sa riding style mo, okay? Tsaka depende sa forma na gusto mo. Kasi actually,
Magkaiba talaga sila ng forma pag pinagtabi mo. Okay? Andun yung identity. Certain features talaga siya na masasabi mo magkaiba sila ng forma and personality. So, I would still suggest mas okay ita-test ride mo yung dalawang motor para ma-figure out mo rin sa sarili mo kung ano yung difference nilang dalawa. Pero for me, that's my first impression dito sa motor na to. And that is our take in the Triumph Scrambler 400. So guys, if you like contents like this one, ginagawa natin, nagre-review tayo ng motor, nagra-ride tayo ng malayo, long ride, kung saan-saan. Please subscribe to my channel, like our videos, comment. And guys, kung may mga tanong kayo specifically na hindi ko nabanggit dito sa video natin na to, feel free to ask questions sa comment section natin. Tanungin nyo lang guys, sasagutin natin yan. Technical man yan o hindi, kung di natin alam, tatanungin natin sa Triumph. So yun lang guys, I hope you like this video. And I think that concludes our review on this motorcycle. Sulit na sulit to guys. I think that's all. Peace out and see you on the next one.